pagpapataas ng produksyon ng pagkain at maayos na patubig sa mga magsasaka. Ilan lamang ito sa mga tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang ikatlong SONA kahapon. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Bungad pa lang ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binigyan diina ng presidente ang pagtutok sa problemang malapit sa sikmura ng bawat isa. Mataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain, lalo't higit ng bigas. Mahal kong mga kababayan, alam kong damang-dama ninyo ito. Hindi natin winawalang bahala ang inyong mga hinain at hirap na dinaranas. Upang masiguro ang sapat na supply at abot kayang presyo ng pagkain, tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang pagtutok sa pagpapataas ng lokal na produksyon ng pagkain na mahagi ng higit 100 milyong kilo ng binhi sa mga magsasaka. Namigay ng 300,000 inahing hayop at 500,000 fingerlings. Gumagamit din ng modernong teknolohiya gaya ng satellite para ma-monitor ang produksyon ng pagkain. It just shows how the President is on top of the situation. Although may problema nga tayo, pero nakita niyo naman na lahat ng aspect ng ating from planting hanggang harvest, ang pagbebenta para sa pangingisda, yung kailangan na ports and all, alam niya, nakatutok ho tayo dyan at napaka-importante talaga na yung suporta ni Presidente ay nandyan sa ating agricultural sector. Puspusan din ang pagbibigay ng patubig ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga multi-purpose dam at solar irrigation. Sisiguraduhin namin na yung mga inputs na ipaparating ng DA at ng ating Pangulo sa ating mga magsasaka ay dapat na sa mga farmers natin prior na mag-release kami ng patubig. That would ensure yung pagtaas ng ating yield. Pagka in-increase mo yung yield, nasa 4.2 yata tayo eh. Kung ma-increase mo lang ng 6 tons per hectare, food secure na po tayo eh. Patuloy din ang pag-aabot ng titulo ng lupa na maaring gamitin sa pagtatanim ng palay at iba pang high-value crop. Nakaraang taon, naitala ang record high na 20 million metric tons na palay production. Yan din ang nakakontribute, no? Kaya mas malaki ang ani natin ngayon sa dinami-dami ng ating mga lupa na titulo na pamigay sa mga magsasaka. Aabot sa 13 milyong metriko tonelada ang produksyon ng bigas, pero hindi pa rin sapat sa 16 na milyong metriko toneladang pangangailangan. Kaya gumagawa ng hakbang ang administrasyon para mapunan ito at abatan ang pagsirit ng presyo ng bilihin. Pansamantalang binawasan ang taripa sa inaangkat na bigas at iba pang agricultural product. Part of the temporary solution was to reduce the tariff, because if you have elevated prices in the world market and then you put on top of that high tariff, then the more those prices will be felt at the domestic level. So clearly, part of our policy tools to moderate and stabilize prices. Sa kabila nito, tiwala si Agriculture Secretary Tio Laurel Jr. na hindi babaha ng imported rice sa Pilipinas. Dahil sa mga hakbang na inilatag ni Pangulong Marcos Jr., positibo ang ahensya. Natataas ang 1 hanggang 2% ang agricultural performance ng Pilipinas. As long as walang malaking bagyo, I think we should be mas mataas ang production. Para mas maramdaman ito, 1,500 kadiwa stores ang bubuksan ng DA sa Pilipinas sa susunod na 3 taon. Layo nitong ilapit sa mga consumer ang ani ng mga magsasaka. Plano natin is maging cooperative run ito eventually. So yung mga farmers mismo at fishermen ay makadiretso sa consumers. Yan ang para lumaki ang kita ng mga farmer and fishermen at bumaba naman ang bili ng presyo ng mga consumers. Mababawasan ng profiteering if possible. So para bumaba din ang inflation. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.